Mahirap pagka sa langit, hindi tayo sabay-sabay. Okay. Since ang pinag-aralan natin last time ay saving faith. So, ngayon ang pag-aaralan naman natin, para saan ba yung saving faith? Di ba pinag-aralan natin ang heaven, pinag-aralan natin why we should have faith, why we should go to heaven, bakit kailangan natin bithiin o hangarin ang langit, ang pag-aralan natin ng mga nakaraan. Alam niyo, very yung ibang mga church na napuntahan, very vague and fractal yung kanilang pagkakaunawa sa langit. Kumbaga, hindi nila ma-paint yung buong picture ng langit. Kaya mapalag tayo kahit paano, alam natin. Pero ako winitisan na isang kaibigan namin dyan sa Paras. Iglesia siya ni Cristo. Nung sinasabi niya sa akin yung tungkol sa heaven, kasi namatay na muna yung anak niya, umiyak siya. Sabi niya, gusto niya makasama yung anak niya. Pero sabi niya, kaya lang, baka naman, iglesia to kaya lang, baka hindi ako sa langit mapunta eh. Baka sa impyerno. Sabi ko, ilang taon pa na iglesia, pinananak na siya sa iglesia ni Cristo. Buong pamilya nila, actually buong compound nila doon, puro iglesia. Ngayon, sinyer ko sa kanya kung ano yung heaven, pinag-aralan natin. Ito ang heaven, alam mo ba na ganito ganyan? Sabi niya, alam mo, ibang-iba ang tinuturo sa amin. Sabi ko, bakit? Ano ba tinuturo sa inyo? Ang sabi sa amin, kapag pasok mo daw sa heaven, makakalimutan mo na lahat ng bagay. Sabi ko, pagpasok mo sa heaven, may amnesia ka? Diba? Sabi ko, kasi sa amin, sa Bible, ito yan. Kasi tandaan natin, hindi sila pinapahawak ng Biblia ng mga ministro. Sabi ko, only the Baptist ang nire-require, diba? Nakukulitan na nga yung mga membro eh. Only Baptist requires that each member bring their Bible sa church at basahin nila kung ano man yung binabasa ng pastor. Kasi bakit? Tandaan natin, ang sabi ng Bible, aralin natin. Search the scripture. For in them, sabi gano'n, you know that ye have salvation. Kaya kailangan, lahat ng bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan, dapat alam natin, personally. Hindi lang yung pastor. Kasi baka mamaya yung pastor na baril, nasagasaan, namatay, paano tayo? Wala tayong alam tungkol sa ating pananampalataya. Pupunta tayo sa iba. Eh kung mali. Diba? Tandaan nyo, ang sabi ng Bible, nasasabihin ng Panginoon sa kanila pagdating ng panahon, hindi ko kayo nakikilala, magsalayo kayo sa akin, magagawa ng katampalasan. Pero napansin niyo ba yung communication ng Lord? Ang sabi ng mga tao doon, Panginoon, di ba kami nagpagaling sa iyong pangalan? Di ba kami nagpakain sa iyong pangalan? Di ba kami ay ganito, ganyan, gumawa ng mabubuting gawa sa iyong pangalan? Ang sasabihin ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng katampalasan, hindi ko kayo nakikilala. Why? Pag tinignan niyo yung mga taong kausap ng Panginoon, they are very sincere. Totoo sa kanilang mga damdamin yung ginagawa nila. Kaya lang, hindi yun i-account ng Lord kasi it is not done according to sa will of God, sa will ng Panginoon. Kaya tayo nag-aaral ng ating mga Biblia kasi kailangan lahat ng gagawin natin attributed at naaayon dun sa kalooban ng Panginoon. Diba? Hindi tayo katulad ng iba na the ends justify the means. Di ba yung ganung mga ugali na okay lang, ang mahalaga niyan, ito. Di ba? Kumaga kahit anong paraan, basta magawa mo yung mission mo. Pero hindi. Kailangan gagawin mo yung mission mo in accordance doon sa parameters na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi why? Pagdating sa langit, there is no other parameters than the Lord. Kung dito pa lang sa lupa, hindi mo siya kayang sundin, di ba? Para pagdating sa langit. At tandaan natin, ang ating Panginoon Kristo, nung bumaba sa lupa, maraming bagay na pwede niyang lagpasan. Diba, pati nga yung paghihirap, sabi niya sa garden, diba, nung nananalangin siya, Ama, kung pwedeng palampasin mo sa akin ang saro ng paghihirap na to. Parang sabi ng Panginoon, not my will but thine. Kasi bakit? Kapag merong nilampasan ng Panginoon doon sa mga parameters o doon sa mga pamantayan bilang isang Messiah, hindi siya ang Messiah. Kaya kailangan niya i-accomplish yung 300 prophecies sa Old Testament ng buong buo hanggang sa pagdating ni Judas. Hanggang doon sa pag-aalipusta sa kanya. Kailangan maganap lahat yun. Kasi yun yung palatandaan ng tunay na Messiah. Messiah means Christ, the Savior. So tayong mga Kristiyano, dapat alam din natin yung mga parameters. That is why pinag-aralan natin yung faith, yung saving faith, yung accomplishment ng saving faith,
yung price ng saving faith, which is heaven. Tapos ang heaven, pinag-aralan din natin, di ba, ng mga nakaraang panahon. Ano ang heaven, anong meron sa heaven, bakit tayo papasok sa heaven, alam na natin. So now, ang pag-aaralan natin ito, idudugtong naman natin. Ano yung isang lesson na masyado nang bugbog ang mga tao at hindi na nila pinapansin ngayon? Marami na nga hindi na naniniwala dito. Religion. Mga ano? Religion. Mga... Marami. Daming religion ngayon eh. Ano yung isang katuruan na masakit na ang tenga ng mga tao at hindi na nila halos pinapansin, even Christians? The second, Amen. sino pang mga Kristiyano ngayon ang umaasa na babalik si Kristo? Maliban na lang kung may mangyari mga sakuna at saka nila naaalala. Ay, ito yung prophecy. Ito yung hula. Pero Number one dyan yun, atheist. Oo, mga atheist. Alam niyo ba na ang isa sa sinisira ngayon, kahit na mga religion, is the deity of Christ. Bakit? Kasi kung masisira mo yung deity of Christ, maraming hindi na maniniwala dun sa ibang mga katuruan ni Kristo at pangako ni Kristo. Kasi kung si Kristo ay pangkaraniwang tao, wala siyang karapatan at wala siyang kakayahan at wala siyang sufficiency na ibigay sa atin ang kaligtasan. Kaya yung sinabi ni Kristo na ililigtas ko kayo, tinubos ko kayo, dadaling ko kayo sa langit, paghihanda ko kayo ng mansyon sa langit, wala siyang karapatan kung siya ay hindi isang deity. Paano niya ibibigay yung hindi naman kanya? Tama? Kaya niya ipinangako ang langit, kaya niya ipinangako ang paradise, kaya niya ipinangako yung mansion because it is His to give. Diba? Parang ito kalalagay itong lugar natin. Diba? Kahit sino magsabi sa inyo, sige sa inyo na yan. Ano hanapin mo? Titulo muna. Diba? Katibayan na sa iyo to. Pangapangako ka, hindi mo na mapatunayan. Diba? That is why kailangan natin makilala ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, medyo mahaba-haba yung text natin. Introduction pa lang to. Pag titignan niyo yung Matthew 25, Matthew 24 and 25, pakibuksan niyo yung Matthew 24 and 25, mahabang chapter yan eh. Pero pag binasa niya, basahin niyo sa inyong mga bahay at pag-usapan natin next week. Pag pinag-aralan niyo yung Matthew 25, inilarawan ng Panginoon ang kanyang pagbabalik sa bridegroom. Diba? Yung ikakasal. Nangako ang Panginoon na babalik siya. Ito, naikwento ko na sa inyo, alam ko na, i-share ko na sa inyo eh. Paano ba ang process ng pagkakasal sa Israel? Ganito yan. Sa Israel, kapag ang isang tao manliligaw, ang nililigawan ay ang Magulang. magulang. Tama. Ngayon, anong gagawin ng groom? Pag nakita niya isang babae, pupunta siya sa tahanan ng babae at kakausapin niya yung magulang. Pagkatapos, pag nakausap niya na yung magulang ay magtatakda ng dote. Dote. Kasi, parang babayaran mo doon o tatapatan mo yung hirap ng magulang sa pagre-raise ng kanyang anak. Swerte yung mga ano dati, no? Swerte yung mga magulang dati. No? Ngayon, tinatanan na lang. Ngayon, yung mga babae natin, nagpapaligaw, kalsada na lang. Ano na lang, ano? Di ba, pag graduation, magugulat ka, biglang may magmamano sa'yo. Nay! Di ba? Pero na, kagagraduate lang, may kasama na, ano? Di ba? Kasi ang usapan, pag graduate ka, pwede ka na mag-asawa. Di ba? Kaya pagdating ng pagbaba ng stage, biglang papakilala sa'yo, Nay, si ganito, ganyan. Biglang magmamano sa'yo, hindi mo malaman kung dadagukan mo, ano eh. Di ba? O kukutusan mo, ito, mano ka pa dyan. Di ba? So ano ito? Since ginamit na Panginoon sa Kristo, ang marriage, ang wedding, ang bride, tignan natin kung paano ito, kung paano sa kanila ito. One, sa tradition ng Israel, pupunta yung lalaki dun sa tahanan ng babae at babayaran niya kung ano man ang paghihirap ng magulang sa pagpapalaki nun. Tatapatan niya kung 10 kalabaw, 10 camel, o ano man yan, kakatupa, ano, di ba? Ngayon, parang nangyari kay Jacob, di ba? Trabaho siya ng trabaho.
Pag nabayaran niya na yun, natumbasan niya yan, ang sasabihin ng groom, aalis po muna ako. Aalis muna yung groom kasi ipaghahanda niya yung tinatawag na bridal house. Sa Israel, pagkatapos ng kasal, hindi pupunta yung ikinasal doon sa kanilang bahay, kundi doon sa bridal house. Yung bridal house, inihahanda yon para sa magiging mag-asawa. At titira sila doon 7 days, 1 week, na walang labasan. Doon sila kakain, doon sila iinom, doon sila dudumi, maliligo. Lahat gagawin nila doon sa loob ng bridal house for 7 days. After 7 days, pag na-consummate na nila yung wedding, tsaka dadalhin ng lalaki yung kanyang napangasawa doon sa tinatawag na tahanan. Kung ano man yung bahay, kung ano man mansyon, kung ano man yung hinanda niya, doon na sila titira at doon sila mamumuhay bilang mag-asawa. Pag tinignan nyo yung map na yon, nakita nyo ba yung map ng second coming? Kaya kahit hindi nasulat ang Biblia, sa tradisyon ng Israel, isinulat. Kaya hindi natin pwedeng dahilan, o yung Israel, hindi sila pwedeng magdahilan na hindi nila alam. One, ang Lord Jesus Christ, nung bumaba mula sa langit, di ba? Anong ginawa ng Panginoon? Hinanap niya yung kanyang bride. The first bride was Israel. Kaya yung 12 apostles, tinawag sila for the kingdom of Israel, for the tribes of Israel. Kaya lang, yung bride supposed to be ay hindi kinilala yung bridegroom. Hindi nila kinilala hanggang sa hindi kinikilala yung Israel ng Jesus Christ. Merong mga Hebrew Christians na ngayon. Pero tinatawag sa ano, di ba? Pinagbabawal ng Bible o ang pagko-quote ng mga New Testament verses sa Israel. Naglabas sila doon ng batas. Kapag nag-quote ka ng verse sa isang bata, 6 months to 6 years imprisonment plus penalty. Kapag sa matanda, nag-share ka kapwa matanda, nag-share ka ng Bible, ng verse, kulong ka rin 6 months to 6 years. Ganun nakaripit sa kanila ngayon. Kaya yung mga Kristiyano sa Israel ngayon, lalo mga Hebrew Christians, they are being persecuted. By who? By their own people. Tapos tayo dito, pwede tayo mangaral kahit saan, di ba? Tapos tignan mo yung mga Kristiyano dito, hindi man lang makipaglaban ng pananampalataya. Talang sila, ikinamamatay nila, ikinapukulong nila. Now, pagbaba ni Kristo, pansinin yung pagkakatulad doon sa wedding ha. Pagbaba ni Kristo, anong ginawa ng Panginoon sa Kristo? Hinanap ang kanyang bride. Ano sabi ng Panginoon? Unto this rock I will build my church. Akala ng mga Katolik si Peter. Tandaan natin, ang Petros at ang Petra magkaiba. Ang Petros, si Peter, is pebbles, graba. Pero ang Petra is the big rock. Kapag tinignan niyo yung translation ng upon this rock, ang sabi gano'n, hindi sinabi upon this stone. Ang sabi na upon this rock, I will build my church. Ibig sabihin, pinakita ng Lord doon that the rock is Himself. Tandaan nyo ang nag-sustain sa wilderness ng buhay, ang pinanggalingan ng tubig ng buhay sa wilderness na pinanilabas ng Panginoon ng Israel is the rock. Now, nung makita na ng Lord ang kanyang church, may establish niya ang kanyang bride. Ano sabi ng Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon? He died for it. Binayaran niya ang dote, ang requirement para sa kaligtasan ng kanyang mga pinili, ng kanyang church. Kaya hindi totoo na hindi natin masasabi na ligtas tayo. Nakita niyo si lagi na lang nababanggit ito. Matalino, magaling, di ba si Soriano? Pero pag tinanong mo siya kung meron siyang kaligtasan, hindi niya alam. At ang sasabihin niya sa iyo, malalaman lang natin na ligtas tayo pag tayo pinaghukuman na. Whereas, ang Lord Jesus Christ, ang bride ba hindi pwedeng sabihin ng bride, ikakasal ako kay Kristo. Oo, sasama ako kay Kristo. Di ba, pagkapapakasalan mo ang isang babae, alam ng babae na iuwi mo siya. Plain yun. Oo, plain yun. Karapatan mo yun bilang isang asawa. Pag nakakuha kayo ng asawa, at yung lalaki ang maninilakan doon sa bahay ng babae, pabira, dagupan niya. Pabigat yun. Problema niyo yun. Tandaan nyo, kapag ang lalaki ang sumama sa babae, sa bahay ng babae, doon nanirahan at doon nakipisan, problema yun. Bakit? Dahil yung lalaki yun, hindi alam ang responsibilidad niya bilang isang lalaki. Ang sabi ng Bible, iiwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang at dadalhin niya ang kanyang asawa.
So supposed to be, ang lalaki ang magdadala sa babae. Ang ginawa ng Panginoon, bilang birtuta at pagkakasundo, binayaran niya ang kasalanan ng mga tao. Binayaran niya ang kasalanan ng kanyang church. Binayaran niya ang kasalanan ng kanyang mga pinili. Binayaran niya ang kasalanan ng kanyang mga tinutubos. Pagkatapos ang ginawa ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, I will go to prepare a place for you. Napansin niyo yung pagkakahalintulad ng kasal sa kanila? Aalis ngayon yung bridegroom, ang Panginoon Kristo, para ipaghanda ang tao ng matitirhan. Pagkatapos na babalik ako para kunin ka. During that time, kapag may handa na yung bridal house, ang gagawin ng groom, babalik siya sa bahay ng babae. Pero bago mangyari yun, mula sa bahay ng groom, meron tinatawag yan taga-sigaw. Para convoy yung nauna. Messenger. Oo, messenger. Tatakbo yun doon sa kalsada. Lahat ng dadaanan ng groom, sisigaw yun. The groom is coming, the groom is coming, hanggang makarating doon sa bahay ng babae. Oo. Sisigaw yun. Tapos yung doon sa bahay ng babae, pag narinig na nila na sumisigaw na, yung messenger, lalabas ngayon yung mga virgins. Yung mga kumbaga sa panahon natin, abay, no? Oo, lalabas na sila sa pintuan at magsisindi sila ng lampara. Bakit? Para makita ng groom kung nasaan yung bahay ng babae at dadaan, doon siya dadaan. Ngayon, pag binasa niyo yung Matthew, makikita niyo dyan, meron 10 virgins. Diba? Meron mga matatalino at meron mga hindi. Yung mga matatalino, naghanda sila ng mga oil para yung kanilang lamp hindi mamatay ang apoy. At meron namang ganun-ganun na lang, na basta tumayo na lang doon. Bahala na. Diba? At walang mga laman yung kanilang mga lampara. Ano ibig sabihin? Sumisigaw na ang lahat ng palatandaan na pabalik na ang Panginoon. Sinong Kristiyano at anong mga churches na may hawak ng lamparang may apoy? Babalik ang Panginoon sa kanyang bride at titignan niya at hahanapin niya yung mga nagniningas na lampara. May makikita ba siya? May naghihintay pa ba sa ating Panginoon? At pansinin niyo doon, pagdating ng groom, doon sa kasalan, papasok siya kasama yung mga virgins na may hawak na lampara. Yung mga wala, ano mangyayari? Mananatili sila sa labas. Yun yung mga klase ng mga Kristiyano o mga mananampalataya, mga naniwala na sasabihin nilang gumawa sila ng mabubuting bagay sa Panginoon, pero sasabihin ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Wala kayong marka. Wala kayong palatandaan na naghihintay kayo. Paano niyo masasabing kilala niyo ako? Diba? Hindi sila kasama. Papasok doon sa loob. Pero tandaan niyo to. Ito ginagamit ng mga Muslim at saka ng mga ibang iglesia. Kung talagang si Kristo daw ay Diyos, bakit sinabi ni Kristo na yung araw at panahon ng pagbabalik ay hindi niya alam? Alam niyo ba sa tradisyon ng Israel? Alam ng groom kung kailan ang kasal. Pero hindi niya pwedeng ipagsabi. Ang magsasabi at magsisigaw ng panahon at araw ng kasal ay ano? Yung ama. Yung tatay. Kaya sabi ng Panginoon na even the angels and the Son of Man, only the Father knows. Hindi ibig sabihin na hindi niya alam. Pero it is not for him to divulge the information. Parang ako nung nasa call center ako. Diba? O kaya nung nasa hospital ako. Oo. Ibinababa niya yung sarili niya. At saka hindi niya, kaya sabi niya, hindi niya inaari yung kapantayan. Pero it is not an offense to him. Bakit? Kasi kailangan niyang gawin yun. As the son. Kasi kailangan makumpleto yung prophecy. Nung nasa hospital ako, meron mga need to know. Na kapag tinanong, halimbawa, sabi ng pasyente, di ba record ko naman yung nasa hospital, may karapatan akong malaman yan. Pero hindi. Bakit? Hanggat yung record mo ay nasa loob ng hospital, pagkakari ng hospital, yan, at need to know basis. Kailangan ba ikwento ko sa'yo kung paano kayo naoperahan, kung paano biniyak yung tiyan mo, kung paano tinahi, anong klase ng suture ang ginamit, anong klase ng mga set ang ginamit, major set ba, micro set ba yung ginamit na pag-uopera sa'yo, tinipid ka ba ng doktor, yung pwede sabihin yun, ginamitan ka ba ng betadine, tapos sabihin ko lang sa'yo, yung mga need to know. Pagdating sa operation, naoperahan ka, biniyak ka, tinanggal yung bato, tapos sinara. Yun lang kailangan mong malaman. Pero yung detalye, how they do it, kasi pag ikinuwento ko sa iyo yung detalye, may masisilip ka doon, uy, malpractice. Diba? So ano ibig sabihin? When the Lord Jesus Christ declared
na wala nakakaalam ng kanyang coming, he is not saying na hindi niya alam yun. He's simply saying that you do not need to know when. Kasi kung alam mo kung kailan babalik ang Panginoon, ano gagawin mo? Yung malapit ka ng doon ka na lang magsisisi. Diba? Gagawin mo muna lahat. Diba? 2023 pa pala. Oo. 17th century sila, 16th century. Mamamatay na ako, hindi ko babalik ang Panginoon. Diba? Magsisisi na lang ako kung mamamatay na. Pag malapit na. Diba? Okay. So makita natin dyan, hinilimbawa ng Panginoon ang pagbabalik niya sa bridegroom. Pero napansin niyo ba? Meron tinatawag na bridal house, 1 week. Papaprint ko, pag nagkapera ako, papaprint ko yung ginawa kong outline o layout. Actually, nasa Bible pen, ginawa ko to. Ginawa ko yung outline na yan, kung paano yung second coming. Yung 7 days o 1 week, doon sa, 7 days doon sa bridal house, is equivalent to the rapture. Bakit? Kasi, sa panahon ng rapture, magkakaroon 7 year tribulation. Which is, during the rapture, kukunin tayo ng Panginoon, i-detail ko sa inyo next time. Kasi introduction pa lang naman tayo ngayon. Kumbaga, ito yung parang prelude. Para malaman nyo kung ano makikita natin. Kukunin tayo, yung tinatawag na rapture, actually, wala kayo masakikitang salitang rapture sa Bible. Pero yung idea and concept, yung old word na ginamit is caught up. Inagaw, agawin, dagitin. So, pinababaw natin at ginawa ng mga 17th century na word na rapture. Agawin. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi doon, ang unang kukunin ng Panginoon ay yung mga namatay niya. So, ano ibig sabihin? Yung kaluluwa nila wala sa Panginoon? No. Yung kaluluwa nila at yung katawang lupa nila ay muling pagsasamahin. Pero, yung katawan nila ay hindi na yung makasalanang katawan. Glorified body, and the dead in Christ shall rise first. Sa 1 Thessalonians. At kukunin yon, and then susunod yung mga buhay. Yung mga buhay, kukunin tayo sa lupa. Kaya pag nakakabalita na kayo ng mga sinasabi nila, ang ginawa ng science ngayon para katakutan ng tao, simultaneous combustion. Yung mga tao bigla na lang nasusunog, bigla na lang nawawala. Morning po. So ano ibig sabihin? Totoo. Pag pinag-aralan niyo yung Bible, ang sabi ng Bible, ipanalangin nyo na yung inyong mga ginagawa o pag-alis ay hindi tumama sa Lord's Day. So meaning to say, the Lord will come in the Lord's Day. Hindi sa Sabbath, the Lord's Day. Kaya mahalaga na every Sunday, every Lord's Day, nagtitipon tayo. Ay maaari. Dahil maaaring yun pagbabalik ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan. Pero tutunog ang trompeta. Actually, niyayakap din ito ng mga iglesia ni Cristo. Kaya naniniwala sila na dapat paglinggo lahat sila nasa loob ng chapel. Eh, paano yung nagta-traffic? Kasi naniniwala sila na yung buong chapel nila, kaya magaganda pinagagawa nila eh. Dadalhin sa langit yun. Tandaan nyo, walang bagay na galing sa lupa ang papasok sa langit. Ang gagawin ng Diyos dun sa batong, samantalang ang alikabok dun sa langit, ginto. Diba? Tapos may mga tusok-tusok pa, mamaya pag-akit mo, natusok pa yung mga anghel dun. Hindi, comedy lang. Yan na, Pastor, bakit ikinuman yung tip na Sabbath ko? Sa Old Testament kasi, yung Sabbath is rest for the Lord. Diba sa 7th day, upon creation, diba? Upon creation, ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay within 6 days. At the 7th, nag-rest. Pero kung titignan nyo doon, the Lord declared that the Sabbath be holy para maalala ng mga tao that they were created by God. And to keep the 7th day for their God. Yun ang purpose nun. Pero, sasabihin nyo, Pastor, bakit tayo ngayon Sunday na?
Sino yung nagsabing Sunday na? Sabi niya si Agustin. No. We celebrated. Why? Nung una, ang Sabbath was told to us to keep kasi yun yung pagkakalikha ng Diyos sa tao. Pero tandaan nyo, ang creation nag-fall. Nagkasala. And everything is doomed to hell. Lahat. Kailan ngayon na-recover? Kailan ibinalik? Tandaan nyo, sabi for Adam, di ba? Nag-fall lahat ng creatures, lahat ng tao nagkasala, lahat. All creatures pinarusahan at sinumpa. Pero sa isang tao din, by one man, kinubos tayo. It is the Lord. So ang sineselebrate natin ngayon, na Sunday, the Lord's Day, is the Lord's purchase, redemption. Kung kailan tayo tinubos ng ating Panginoon, yan ang sineselebrate natin ngayon. Tapos yung iba nga, meron pa nga ngayon nagtiklaim sila ng mga Baptist. Pero ang inaano nila, kailangan daw sundin yung 10 Commandments. Diba? Yung mga gumagamit, may mga Baptist ngayon gumagamit na ng Torah. Batas. Kaya sabi ng Panginoon sa James, diba? Ano sabi ng Panginoon sa Corinthians? Lahat ng batas, kinumpres ng Lord and made it into 2 commandments. All the prophets and the law, sabi ganun, hangs on it. Pag-aaralan natin yung detail niyan. Prelude pa lang to, introduction. Now, doon sa 7 years, magkakaroon ng tribulation sa lupa. Pero sa 7 years na yan, magkakaroon naman ng wedding sa langit. Kasi ikakasal kay Kristo ang kanya bride. Kaya kailangan ma-rapture. Pero ito, tandaan niyo sa Bible, meron tinatawag din, kung gusto niyo masama doon, you are free to decide on it, yung tinatawag na tribulation saints. May mga tao, may mga Kristiyano na maniniwala lang na totoo pala ang rapture kapag nakita na nila. Di ba yung mga anak natin, tinuturuan natin, ganito, ganyan, ayaw nila maniwala. Tapos biglang nawala si nanay, ang naiwan yung mga damit. Totoo pala. Totoo pala. Kaya lang, nung naniwala sila, nananampalataya sila, nandun na sila sa bird, sa edge. Tumutunog na yung trompeta. Pansin nyo yung yung mga lugar na very in-depth sa religion. Kapag may narinig sila, katulad ng merong nag-post, na merong narinig na malakas na tunog sa langit, hindi nila mapaliwanag kung saan galing. Muugong lang yun. Ugong. Aware sila, naglabasan yung mga tao, tapos naghihintay sila ma-rapture. Kasi bakit naghihintay sila? Pero yung mga Kristiyano, uy, amen. Ay, ano yan? UFO yan. Mga Kristiyano yan, ha? Kasi pag nakikita ko yung mga comment, tapos kilala ko yung mga nagko-comment, yung Kristiyano to, ha? Maraming Kristiyano ngayon ang hindi na naghihintay. Ngayon na nakikita na natin yung mga bagay na hindi pangkaraniwan, ito ay mga marka. Sabi ng Bible, kapag nakita niyo yung mga bagay na ito na nagaganap, ang Panginoon ay nasa pintuang daan. Nasa doorstep pa lang ang Panginoon. Pero maghanda na ang mga Kristiyano. Totoo. Pansinin niyo to, hindi niyo ba napansin yung kahit yung klima natin ngayon, abnormal na? Yung mga disyerto binabaha. Yung mga green forest, natutuyo. Nagkakabaliktad na yung mga napansin nyo? At napansin nyo ba kung gaano kalamig ang mga tao ngayon pagdating sa Panginoon? Kaya nilang yurakan, kaya nilang murahin, kaya nilang paglaruan ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Nakita may pa Pilipinas? Meron tayo yung di ba yung bakla na ginagawa niyang in-impersonate niya si Christ tapos nag-LG, nag-ano siya doon ng ano. Nandun pa sa aling ko to eh. Pero ginagawa niya, kaya nila. They have no fear. Bakit? Ano sabi naman ng Bible eh? Darating pa na faith will wax through. Sabi nga ng Panginoon, kung hindi niya pa iiksihin yung mga panahon, even the elect. So alam niyo ba na kung bakit pinapreserve pa ng Panginoon itong mundong ito? Because of the elect, because of the saved people, because of the Christian. Otherwise, papabayaan na ng Panginoon ito hanggang sa kanilang pagkasira. Alam niyo, ang tao hindi kailangan ng tutulong para sirain ang sarili niya. Nakita niyo ngayon, tubig lang pinag-aagawan, papatayan. Diba? Pastor, may pagkakataon ba na halimbawa lahat tayo
sumampalataya. Diba? Hindi, yung sa mga Pilipino lang. Pagdating ba ng yung rapture yung Pilipinas, yung Pilipinas lang pwedeng lahat tayo, lahat ng mga Pilipino lang. Ang mararapture. Oo. Hindi ba pwedeng gano'n? Ito yan. Ang rapture kasi, kaya nga may pinag-aralan natin saving faith. Only the saved people, regardless of culture, regardless kung anong bansa ka, regardless of tradition, regardless of tongue, kung anong language ka, regardless of your status, kung mayaman ka, only the saved people will hear yung panawagan ng Panginoon. Kaya ito katahanan, when the room is called up yonder, kilala ng Panginoon kung sino yung mga tatawagin niya. At yung mga Kristiyanong naghihintay, yun ang matatawag. Yung mga Kristiyano, kasi kasama sa pananampalataya natin na maghintay. At habang naghihintay, kasama rin sa pananampalataya natin ang gumawa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pinapakita lang sa atin ng mga signs na nandiyan ang Panginoon, pero hindi natin dapat katakutan. Alam nyo ba nakakalungkot? Kung minsan na mas takot pa sa second coming yung mga Kristiyano. Remember, pagdating ng Panginoon, hindi ka nadadanas ng kamatayan. Ihahatid ka na sa langit. Dapat yung pa inahintay. Diba? Ano gusto mo, mamatay ka sa ospital? Mamatay ka sa bahay, sa bangungot? Diba? Ako mas gugustuhin ko na, Lord, come. Tumating ka na Panginoon ngayon na. Kasi bakit? Gugustuhin ka ba na makita ang Panginoon habang kunti na lang yung hangin? Diba? Alam mo kung gano'ng kahirap yun? 2014. Nung na-atake siya? Nung na-atake siya sa puso, hirap na hirap siyang huminga. Habang nagpe-pray siya, sabi niya, testimony niya to. Sabi niya, nanalangin ako sa Panginoon at tulungan ako na makahinga. Sabi niya, habang nanalangin siya na makahinga siya, lalong humihigpit yung paghinga niya. Lalong humiiksik. Gusto niyo i-try? Maglagay kayo ng plastic sa nyo, tapos hintayin niyo hanggang sa dumating yung panahon, yung oras na wala ng hangin at di ka na makahinga na dumidikit na yung plastic sa mukha mo. Diba? Ganun kahirap yun. Hanggang sa dumating sa punto na talagang hindi na siya makahinga, na sabi niya, Lord, sabi niya nga doon sa doktor, ayaw ng Panginoon. So sabi niya, Lord, let thy will be done. Wala na, ikaw na bahala. Nung sinabi niya yon na Lord, let thy will be done, alam niyo nangyari daw? Biglang parang may mahabang hangin o malaking volume ng hangin na biglang pumasok. Tapos lahat ng tubig sa katawan niya biglang lumabas. Diba? Although na ICU pa rin siya. Pero alam niyo yung relief? Try nyo kaya. Kasi ako nalunod na ako sa dam nung bata pa ako eh. Pinipilit kong ubusin yung tubig ng dam eh. Sabi ko nga sa nanay ko, Nay, ayaw maubos eh. Kasi pag naisip ko, pag naubos ko yung tubig, di ba, makakalakad na ako. Ang dami palang tubig ng dam. Magat Isabela. Kaya nun, may operator doon tumalon, niligtas ako ng operator. Nakuha ako, malapit na ako doon sa turbine. Kasi pag dumating ka doon sa turbine, kahit isda, hindi nakakaalis doon eh. Inano yung turbine, parang pinabagal lang. Kasi hindi pwedeng patayin, mawawala ng kuryente lahat ng ano eh. Saka ako hinila ng operator, nakaniligtas ako. Pero alam mo yung difficulty, yung hirap na habang humihinga ka, wala ka makuhang hangin. Ang hirap mo. Ngayon mamili ka. Gusto mo yung ganong kamatayan o yung rapture? Diba? Naghuhugas ka ng pinggan, dumakata ka ng kaya nagsisimba tayo kasi sabi, the Lord's Day. Diba? Nagsisimba tayo dito, nagpapakanta ako ng ganyan, tapos bigla kayo nawala lahat. Tribulation sinala ako, naiiwan ako. Diba? Alam mo yung kumakanta ka ng ganyan, tapos biglang pagharap mo, paharap mo na yung Panginoon. No? Diba? Tapos nandun yung maraming Kristiyano. Tapos makita mo yung mga bagay na wonders na hindi mo maipaliwanag sa kagandahan. Lahat ng problema mo, lahat ng bigat mo, lahat ng karamdaman mo, lahat biglang nawala. Alam mo, imagine yung sobrang init na init ka, bigla ka tumukat sa tubig na malamig, diba? Compress. Imagine mo lahat ng bigat, lahat ng problema, lahat ng
treachery na naranasan mo sa mundo, pagharap mo sa Panginoon, biglang binubarang ka. Tapos makikita mo yung Panginoon. Ito pala ang aking tagapagligtas. Tapos sabihin ng Panginoon sa'yo, pila. Sige na, ayos na kayo. Dahil meron ng kasalan. Tapos, nag-i-enjoy ka doon, akala mo, isang linggo pa lang nang nangyayari, 7 years na pala dito sa lupa. Pero ito, tandaan nyo, kung glory ang mararamdaman ng mga tao, ang mga Kristiyano mararapture, tribulation naman ang mararamdaman ng mga Kristiyano. Dahil sa panahon na yon, ang prerequisite, sa panahon natin ngayon, under grace tayo, ang sabi sa atin, kailangan manampalataya. Kailangan mong kilalanin, tanggapin si Kristo bilang Mesaya, anak ng Diyos, tagapagligtas, may-ari ng langit. Pero sa panahon na yon, sa tribulation, ang sabi doon, huwag kang magpapatatak. Huwag kang magpapamarka. Baka, kasi pag yung marka na yun, nilagay na sa'yo, wala ka na. Wala kang kaligtasan, nabili ka na ng demonyo. Oo. At pagdating doon, tandaan nyo, sa 7 years na yon, kapag nangyari na yung rapture, kapag minabalitaan na kayo, biglang mga nawawalang tao, maliwag sa madinudupot. Pag nawawala na yung mga tao, mga estudyante sa eskwelahan, nawawala. Mga driver ng bus, mga kakilala mo, kaibigan mo, biglang nawala. Na-rapture na pala sila. Matakot ka na at mag-pray ka na. Kasi ang requirement na pagdating sa tribulation ay huwag kang magpapatatak. Ang sabi ng Bible, sa years sa tribulation, gugustuhin mong mamatay, tatakasan ka ng kamatayan. Magbigti ka, buhay ka pa rin. Kung anong kasabangin, lasog-lasog ka pero buhay ka pa rin. Ang problema na pag lasog-lasog ka na parang patatakbo. Ayaw kakagaling ko, Pastor. Mga case, nakagaling ka na. Oo. Hindi ka mamatay-matay. Alam nyo, pagdating ng tribulation, ang target ng demonyo ay itatwa mo ang iyong Panginoon. Bubunutin. Alam nyo ba sa tribulation, ibabalik yung medieval na pamamaraan ng pag-torture. Napansin nyo ngayon, di ba sa Saudi, sa mga ibang bansa, binabalik nila yung lumang pamamaraan ng pag-torture. Tandaan nyo, hindi target ng demonyo na mamatay ka. Ang target ng demonyo, isuko mo. Darating ang panahon, ako sakali, ikaw, naiwan ka sa 7-year tribulation na yon, at may pamilya ka, yung anak mo, sabihin natin, hindi nasama sa rapture, yung asawa mo, hindi nasama sa rapture, kasama kayo sa tribulation stage. Papatayin nila ang anak mo ng dahan-dahan sa harapan mo, isuko mo lang ang Kristo mo. Kaya mo? Re-repeal nila. Lalapastanganin nila ang asawa sa harapan mo, isuko mo lang ang Kristo mo. Kaya mo? Unti-unti ka na, bubunutin nila ang kuko mo. Bubunutin nila ang ngipin mo. Kapalat ako, konti na lang bubunutin nila. Konting sakit na lang. Kaya yung kompletong ngipin. Diba? Kung 20% yan, 20% na sigaw. Ihilahin nila yung dila mo. Kaya Pastor, yung sinasabi sa community, dahil yung objection natin ito tayo. Oo! Light pa lang. Pagdating ng tribulation na yun, sabi nga, kung nung panahon ni Job, sinabihan siya ng asawa niya, nagsumpain mo na yung Diyos mo. Sakit pa lang yun, kahinaan pa lang yun. Pero dito sa 7-year tribulation na ito, torture na maabutin mo. Kaya nga ibabalik yung dalawang prophet na hindi nakaranas ng kamatayan para mangaral ulit. At pansinin nyo, sa Bible, sabi doon, papatayin pa itong dalawa na to. At iiwanan ng katawan nila sa kasalansangan para makita ng mga taong example. Ito nangyayari sa mga Kristiyano. Pero ano ko nakikita ko ngayon, binabalik nila yung mga old torture. Alam niyo yung torture? Pagka-torture ng mga kababayan nung unang panahon, yung tinatawag nila, merong painting, nakalimutan ko ang pangalan ng painting na yon, na sinusunog nila yung mga witchcraft. Pero hindi mga witch yun. Tandaan nyo, during the medieval times, yung mga Kristiyano, mga kababaihan, ang tawag nila witch, para magkaroon sila ng karapatan ng sunugin. Tapos yung mga Bible nila sinusunog, kasi yan daw yung book of witchcraft. Sinubukan nilang ubusin ng Bible during that time. Alam niyo pa ginagawa nila, yung mga kababaihan, kahit mga kalalakihan, tinatalo nila sa pole yan. At sisindihan nila, susunugin ka nila dahan-dahan. Pero during that time, what is amazing, naka-record yan kahit sa mga history book, na yung mga tinotorture nila is singing hymns. Mahalaga yung mga kanta natin, bakit? During torture, hindi sumisigaw ang mga Kristiyano. Umaawit ng papuri sa kanilang Panginoon. Kaya ba natin? Diba?
Alam niyo yung meron ako nakita ba pang torture? Meron silang parang pag ano na bakal o kahoy during that time. Tapos may tali. Ang ginagawa nila doon, yung mga kababaihan, tatali nila sa kamay. Tapos siyempre, triangle yung ano, di ba? Triangle na gano'n. Dito yan. Sa gano'n pa. Yung weight mo, imagine. Doon kayo babagsak. Ilalagay ka doon. At pag hindi ka pa namatay, lalagyan nila ng weight sa magkabila mong paa. Eh kung nakaganon yun, di ba dito? Halos mabibiyak ka. Pero pagkamatay mo, dahan-dahan. Umili ka ngayon. Sumama ka sa rapture o sa tribulation ka na. Sa China, meron silang tinatawag na 1,000 cuts during that time, medieval. Hihiwain ka nila doon sa mga lugar na tatagas ang dugo mo pero hindi ka mamamatay agad. 1,000 cuts ka ang tawag nila eh. Hiwa-hiwain ka nila bawat araw hanggang maubos yung dugo mo. Imagine. Ang mga kababayan during that time ang ginagawa para maging example, kukuha sila ng hook. Yung parang hook na ginagamit sa mga pating at yung mga malalaking isda, yung hook ka nila dito. At isasabit ka nila. Imagine nakasabit ka ng ganyan dito ka nakahook. Isumpa mo lang ang iyong Panginoon. Prelude pa lang po. Nasa opening pa lang tayo ng topic natin. Interesting ba? At during that time, meron silang tinatawag doon na cult. Alam niyo yung baka? Ito brass. Kung minsan baka o tingin. Baka yan, halo ang loob. Metal yun. May pinto yun. Ang gagawin nila doon, sa mga Kristiyano dati, ginagawa nila, pinapasok nila doon yung mga Kristiyano. At ilalak nila yon. Tapos lalagyan nila ng apoy sa ilalim. Parang pugon, papasok sa pugon. Tapos yung sa ilong ng baka at sa bibig niya may butas yun. Kasi para marinig yung sigaw ng tao sa loob na parang nagiging ungol ng baka. Imagine, nililit yung kabuhay. Kaya yung pinikpikan, naaawa ko doon sa manok eh. Di ba yung pinikpikan, yung manok, buhay pa, papaluin mo, papaluin. Hindi sa mamatay. Hanggang sa mamatay, tapos saka mo siya lulutuin. Kasi malasa daw. Patay na dugo. Oh, yun din nagpapasabda yung patay na dugo sa ugat. Ang pira sabi ko, Torture pati sa... Kaya siguro itong manok na to. Diba, papaluin ka na. Ang problema dun, hindi, walang repentance dun, walang ano eh. Diba, hanggang mamatay, pinikpikan. Ano natin yun? Meron pang isang klase ng torture na ginagawa. Kung gusto niya lang ha, pinibigyan ko lang kayo ng idea sa tribulation. Meron pang isang tinatawag, nakalimutan ko yung pangalan nila. Isang chamber yon, korting tao yun na gano'n. Na pinto nun, at saka sa likod nun may mga spike. Ang gagawin doon, ilalagay yung tao dun sa loob. Kasi sasara yung pinto. May mga spike yun. Nakatayo ka dun. Kaya bawat mga ngalay ko, mapapagod ka, gaganon ka, matutusok ka. Tutusok. At malalaman nila na patay ka na kapag doon sa baba ng statue, kalat na yung dugo. Hindi ka nila papatayin na doon. Tapos every time, pag dumadating yung mga, yung mga bantay o yung mga magtutorture, tupukukin nila unti-unti yung mga spike para bumakon. Para bumakon. Tapos tatanungin ka nila, ano, Kristo ka pa rin? Palagay mo. Alam mo, hindi na. Eh, sinusumpa ko. Pag sinabi mo na sinusumpa ko si Kristo, buksan na yun. Kasi yun ang kailangan. Tandaan nyo during that time, kapag pagka nag-profess ka na ng gano'n, tatatapak ka nila. Hindi pwede ang hindi pwedeng daya-daya. Oo, bigay bawi. Hindi pwede. Kasi pag natatakang ka na, that's the end for you. Wala nang handog para sa'yo. Kasi ngayon, under grace tayo, ang requirement, prerequisite is grace. Biyaya ng Panginoon. Oo, manampalataya ka. Nasabing ganun. Pero at the end times, na kapag nagre-reign na ang Antichrist, ang requirement, huwag ka magpatatak. Sinayang na yan. Oo. Eh, paano kung dumating sa pagkakataon na gano'n, tatatakang ka? Lumaban ako na nayari ko sila. Siyempre, lalaban ako eh. Talagang paglalaban ko na meron akong Panginoon, kaya lang, siyempre, ayokong mapaamin na gano'n dahil papahirapan nila ako. Lalaban ako ng sa kanila. Paano yun? Wala kasi sinabi sa Bible nun. Bahala na ang Panginoon sa iyo. Di ba? Di ba?
Paano kaya yun? Kasi Siyempre, napatay mo. hindi nga eh. Ito Ay, very vague kasi yon kasi walang sinabi doon na lumaban. Ang sabi doon, tumakas kayo. Sa mga bundok, tatakas. di ba? Sa mga bundok. Paano? Na-corner na nga ako. Papaaminin ako. As long as you don't deny your Lord and Savior. Kasi noong panahon ni David, tinutusan naman ng mga sundalo na lumaban. Pero ito, kung ano man ang mangyayari sa tribulation na yon, kung paano ka makakasurvive until nakunin ka ng Panginoon. Kasi tandaan mo, hindi ilalatag sa iyo ang kamatayan. Tatakasan ka ng kamatayan with me. Kaya nga sabi ng Bible, kung hindi pa iiksiin kahit yung mga pinili, bibigay. When you are being persecuted because of your faith, kailangan mo ipakita yung pagiging Kristiyano. Kailangan mong tanggapin. Imagine ito, hindi natin tinuturuan yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin sila inaakay sa pananampalataya. One of these days, kung yung mahal mo pala sa buhay, yung kaibigan mo pala ay masasave, at pumasok sila sa 7-year tribulation, habang ikaw ay nasa langit na rapture ka na, yung kaibigan mo supposed to be na nakakilala sa Panginoon during the time na pinabayaan mo, you will be accountable. Mananagot ka. Lahat ng taong dumadaan sa buhay mo, na hindi mo nasisira ng gospel at dumaan sila sa buhay mo, you will be held accountable by your Lord. Kasi walang taong dadaan sa buhay mo na wala kang kinalaman sa kanyang kaligtasan. Kaya sabi ko, Kaya pala walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Diba, ginawa pang kanta ng Catholic yun. Wala ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yung pagiging makasarili kasi, attributes yan o karakter ng demonyo. Ye are ye like your father, sabi ng ganun Panginoon. Ye are like your father the devil. Kaya yung pagiging makasarili is not a Christian trait. Hindi tayo pwede mag-loot. Lalo na sa kaligtasan, huwag nating sarilinin. Tandaan nyo, ang Panginoon sa Kristo, nung nangaral siya, di ba? Una, binigay niya sa mga anak. Pero hindi tinanggap ng mga anak, binigay niya sa mga aso. Di ba yung mga yung maghihingi sa kanya? Kahit na ang ay... Paano yun? Di ba? Kaaway mo nga kasi kaya bahala ka na dyan, hindi kita tuturo ang maligtas. Ito, ang totoong kaaway nyo, ang totoong kaaway natin, Love your yung mga enemy. hindi Kristiyano. Pero sabi, love your enemies. Kasi yung mga kaaway natin sa flesh, kaaway lang natin sa prinsipyo at sa mga ano yan eh. Pero it has nothing to do with their soul. Kaya nga sabi, pray for your enemies. Pag nalaman nyo, makita mo sila sa langit. Gano'n makakaaway. Oo. Aralin nyo yung Matthew 24 and 25. Para makita nyo yung basis at yung premise ng second coming. Kung papaanong tayo pagdating ng panahon, pagtunog ng trumpeta, kasi kami yung premise yung ano, diba? Ang sinabi ng Bible na kapag itong ano to ay natuyo, kasi imposible matuyo yun, malapad na ilog yun eh. Tapos nandun yung well of water. Pero panahon ngayon, tignan nyo, kaysa ano ngayon, di ba? Tutuyo din. Natuyo na. Ang sabi doon, pag dumating na yung panahon na yun, papakawalan na ng Panginoon yung mga angels of destruction. Yung mga gera na yan, sample yan. Tandaan nyo, ang tao ay walang kapasidad na gawin yung mga pinakamasasamang bagay. Kasi nilagyan tayo ng conscience. Kaya natin gawin yung mga masasama, pero in the level, may restraint yan, may pipigil pa rin. Pero pag dumating na itong panahon ng Antichrist, ito na yung mga karumal-dumal. Wala nang restraint. Papatayin ka nila, hindi dahil sa pera na, hindi dahil sa kapangyarihan, hindi dahil sa kung ano man, dahil sa kanilang paniniwala. Dahil sa religion. Yung Hamas ngayon sa Israel, di ba? Ganun sa religion din. Ang Hamas at Israel, anong dahilan nila para magpatayin? Pero isang ano yan, isang palatandaan, trademarking yan eh. Ang Israel, kung bakit pinananatili ng Panginoon, tandaan nyo, ang Israel tumatalikod sa kanilang Panginoon every time. Hanggang sa ngayon, nakatalikod sila sa kanilang Panginoon. Pero mini-maintain sila ng Lord, kasi sila yung marker. Palatandaan sila. And sila yung klase ng mga tao na promise, people of promise. Yung suporta, yung protection ng Panginoon nasa kanila pa rin. Bakit? Dahil kay Abraham, dahil kay Moses, dahil kay David. Pinangako kasi ng Diyos.
Pero pagdating sa huli, mananagot at mananagot sila sa pamantayan ng Diyos. Hindi natin alam kung paano sila husgan ng Panginoon. Pero pinananatili sila ng Panginoon sa mundong ito as a martyr. Babalik na ako. Bakit? Tandaan niyo sabi sa Daniel, sabi sa Joel, sabi sa mga Old Testament, bubuuin niya uli ang mga taong Israel. Pansin niyo ngayon mga Israelites? Kahit nasa mga iba-ibang lugar na sila, bumabalik sila sa Israel ngayon para lumaban sa gera nila. Alam niyo ba si Wonder Woman? Si Gal Gadot ba yan? Israelita yan. Nasaan siya ngayon? Nasa Israel. Alam niyo ba kung ano trabaho ni Gal Gadot? Hindi niyo alam? Defense trainer. Self-defense. Kaya nakita niyo kung paano siya gumalaw sa movie niya? Kasi trained siya. Alam niyo bang assassin yan? Kaya niya pumatay ng harapan. Pero pag tinignan mo, ang ganda, di ba? Tapos para pala mo, ano? Pero meron akong mga kaibigan na Israelita na nasa Pilipinas eh. Di ba si Israeli sabi ng Pilipinas? Do not marry an Israelite woman. Kaya ka nila patayin. Bakit? Kasi sa Israel, even women are trained for battle. Ganun sila kahanda. So yan pala, prelude pa lang yan, introduction ng ating pag-aaralan na second coming or the rapture. Next week, point by point natin. Ano ba yung rapture? Ano dapat nating maramdaman sa rapture? Sino yung sasama sa rapture? Diba? At saan tayo pupunta pagka-rapture? Tandaan nyo sa Matthew, hinalimbawa dyan yung bride and groom. Tandaan nyo, pagdating sa rapture, pagdating nung kinuha na ng groom, yung bride, may tinatawag na bridal house. Ibig sabihin, may mangyayaring waiting muna for 7 years. 7 years sa lupa, pero timeline sa langit, hindi natin alam. Magkakaroon ng wedding. Hindi ka kagad dadalhin sa langit. Wedding mo na. Tapos bababayan kasama yung bride. At saka na nila i-arrest siya. Kaya kailangan matutunan natin at malaman. Meron ba tanong? Introduction pa lang yun. Hindi na gusto sumama na dun sa Tribulation Saints. Diba? Yun yung mga panahon. Meron pa ako nakita nga pala, dagdag ko na lang. Para makatotohanan tayo dito sa Pilipinas. Meron ako mga kakilala dati na nasa Bicol lang. Na membro ng mga NBA. Sa Bicol. Ngayon itong taong ito, siya yung tagatanggap ng mga supply. Mga pera ng organisasyon. Napag na dumidispal ko ng pera ng buko. Alam niyo ginawa sa kanya nasa buko? Binalatan yung paa niya. Sa kamay niya. Tapos pinatakbo siya. Sabi ng mga sa kanila, kapag hindi ka namin inabot hanggang sa hangganan ng gubat at nakapasok ka ng bayan, sa'yo na buhay mo. Pilipinas yun. Pera pa lang yun. Pagdating ng panahon ng tribulation, imagine Christians doing the same thing. Susumpa mo ang Kristo o hindi? Sasaludo ka dito sa bagong Diyos o hindi? Pwede yan. Babalatan yung paa mo. Kamay mo. Tapos patatakbuhin ka. Matakas ka sa ilang buhay. Pira. One time mag-basketball ako dati, napapaltos ako, tapos pumutok. Paltos lang yun. Ang lakad ko, hindi ako magsuot ng sapatos eh. Diba? Tapos ito, tudyo. Alam mo yung kaganon pa, masakit. Sipahin kita eh. Alam mo, diba? Alam nang masakit, diba? Tapos kaganon-ganon pa. Pilipinas yun. Pero tandaan nyo, mga Pilipino, supposed to be grounded tayo sa tamang pag-asal, tamang pag-ugali at pagpapahalaga sa kapwa. Pero kaya nilang gawin yun. Imagine pagdating natin na sa tribulation. Kung gusto nyo lang naman sumama sa tribulation, welcome. Pero tandaan nyo lang, pag dumating na yung panahon na yun, huwag kayong magpapatatak. Kahit anong klaseng tatak pa yan. Kahit tattoo pa yan, kahit microchip pa yan, kahit anong basta tatak. Kaya nga iniiwasan na mga Kristyano masanay sa pagpapatattoo eh. Kasi baka mamaya tinatattoo mo. Yun na pala. Diba? Pero di ba dapat meron kang consent?
opportunity nila eh. Bakit Para umuo ka eh. Bakit ang mga presidente natin, mga namumuno sa bayan, binigyan ng katalinuhan ng Panginoon pero hindi nila isa batas na bawal magtato sa mga tao. Dapat tanggalin yun. Yung mga nagtatato, yun ang ibitay sa Di ba? Yun ang parusahan. Palupit to. Yun ang parusahan kasi sila yung nagtatatak sa Mama mo, sila na yung kinakasangkapan ng demonyo na para matatakan yung mga tao. Pwede, di ba? Bakit? Presidente ka pero hindi ka mabigyan ng knowledge na ganun. Alam mo, ang mga politicians kasi, they are politicians. Kaya nga sa atin, Baptist, di ba? Yung huling S ng Baptist, di ko pala naituro sa inyo yung mistake nito. Yung huling S ng Baptist is separation of church and state. Tayo yun, tayong nanindigan. Yung mga Baptist sa Amerika, nung ginawa nila yung Letter of Independence, sila yung mga nanindigan doon na kailangan ng church at saka ang state magkahiwalay. Iba ang governance ng church, iba ang governance ng kaya sa panahon natin yun, napansin yung mga religious people kasama na sa gobyerno. I'm sad to say this, pero marami akong mga kalaban pag sinabi ko. Pero tayo mga Baptist sa counterpart na nasa gobyerno. Pero ang tanong, may nagagawa pa sila ng Wala. compromise. Politician. Politician. Di ba yung mga politicians, kahit sa pagaling yung Hindi, yung mga advisor, bigyan din ng knowledge na gano'n para advisor, Mr. President, hindi ba pwede natin sa batas itong ganito na kasi sila yung mga... Sa Bible kasi ito sabi, Alam ko maraming... all government is ordained by the Lord. Lahat ng gobyerno, kung nagpa-function yan according sa plan of God. Kapag lahat ng gobyerno, God-fearing people ang nasa gobyerno, hindi matutupad yung Parang ganito yan. Sa 12 disciples, may Judas. Diba? Kasi bakit? Kung wala si Judas, walang crucifixion. God installed. Sabi nga everything works, even evil things work for God's glory. Gagamitin ng Panginoon yan. Kahit yung mga masasamang tao, kayang gamitin ng Panginoon yan para sa kanyang kaluluwa. Hindi rin kanya yan Kaya yung mga government, hindi yan magiging perfect until ang Diyos na ang mangyayari. Pagdating natin sa langit, magkakaroon ng one government That's God's government. Yun ang perfect government. Pero dito sa lupa, walang magkakaroon kahit kailan ng perfect government. Actually, dati yung panahon, religion ang papatakot sa mga gobyerno. Nawa. Dumating. Pero ang problema noon, yung gobyerno na yun, yung religion na yun, hindi Antichrist. Antichrist? Tandaan nito Wag na lang. Yung Antichrist na darating, mapag-aaralan din natin yan, yung Antichrist na darating, hindi niya papakita na Antichrist siya. Hindi siya kukontra. Magbabalag kayo siya na siya yung Kristo. Ano ibig sabihin? Kung umiyahin niya, magpapakita siya ng kapangyarihan. Kasi 7 years na yan, sabagay dinitin natin sa susunod. Yung 3.5 years niya is false peace. Pagkakaisahin niya yung mundo, hanggang sa dumating ang panahon na makikita ng mga tao na ang nagkakabitak-bitak sa mundo ay ang religion. Ang governance magkakaisa. Ang mga boundaries matatanggal yan. Magkakaroon ng one world government, one world dominance. Lahat susunod sa batas. Lahat susunod sa maliban saan? Sa mga Kristiyano. At yung mga hindi totoong Kristiyano, sasama sila doon sa governance. Para hindi magkagulo, kailangan yung church nyo nakaregister sa ganito, ganyan, at kabilang ng ganitong grupo. So, ang mangyayari niyan, lahat ng tao, susunod ngayon doon. At dahil may mga Baptist, may mga Kristiyano, may mga maninindigan at hindi sasama doon dahil nakikita nila yung kamalian, sila ngayon ang kalaban. Kaya tayo mga Kristiyano na nag-aaral ng salita ng Diyos at makikita natin yung kamalian, tayo ngayon yung subversibo. Hindi na ngayon mga rebelde ang mag-rally. Hindi na sila nga habulin ng mga gobyerno, hindi na yung mga nananakop ng sea. Hindi na yung mga nangunguha ng mga nutrients sa mga bansa, hindi na yung nag-aalipin sa mga Africans. Ang kalaban na ng gobyerno, isa na lang. Yung totoong religion, yung totoong church ng Lord Jesus Christ. At ngayon, ang buong mundo, tutugisin ngayon yung mga Kristiyano. At tayo ngayon ang mamumundok at sila na ngayon dito. Kaya napansin nyo ba, dito sa panahon natin ngayon, lahat ng kamalian ng nakaraan, tama na ngayon. Diba? Pansinin nyo, pinagbawal ng Bible.
Pero ngayon, katanggap-tanggap, gumawa pa sila ng batas. Tapos yung promise ng God, ginawa nilang symbol. Ano niyo sinasabi ko? Di ba sabi ng Panginoon, inilagay niya itong symbol sa heaven. Ano yun? Rainbow. Rainbow. As a promise. Simple. Ngayon ginawa nilang symbol. Ang tawag ng iba sa kanila para hindi masyado masakit, alphabet people. Diba? Nasa kanila na lahat, A, B, C, D, E, F, hanggang Z. Diba? Dati mga ano lang kinukuha nila eh. Mga consonant. Wala yung vowel. Ayun pati vowel, kanila na rin. Tapos pinagkalaban nila yung karapatan pagkakapantay-pantay doon ng tao. Sa US nga ngayon eh, napakalaking problema na yung, alam mo yung gender issue. Laking problema sa US ngayon. Pag may kaharap ng tao, hindi pwede sabihin sa kanya he or she. Kailangan tanongin mo muna, ano ka ba, day? If, it? Pagkasabihan mo ng mali, hindi makasuwak ka, pulong ka ng pulis. Imagine. Sa Bible, God made male and female. He or she. He or she. Pero sa panahon ngayon, yung kausap mo, ingat ka. Tanongin mo, date ka ba? Sa Bible, pag sinabing they, di ba? It's a third person na nag-pertain to other people. Pero dito, pag sinabi mong they, ano na yun? Kalalagayan na nila. Tapos ngayon sa US, hindi na pinare-register ang birth gender. Di ba dahil sa atin pag pinanganak? Male. Female. Female. Di ba? Sa kanila hindi. Binablock na yon. Hindi mo pwedeng lagyan ng gender yon until dumating yung bata na mag-decide siya kung ano yung gusto niya ilagay. So, sabi ng Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ngayon yung bata, anak mo, 2 taon, tatanungin mo, ano ba anak? Girl? Boy? Eh boy yung anak mo, tumakbo. Ay, girl! Lagay niyo sa birth certificate, girl! Eh nung lumalaki na, nalaman niya yung tamang orientation. Bago Boy, na naman. Oh, bago na naman. Paano yung birth certificate mo yun? Boy! Magkakapit-lapit ka ngayon. Hindi na void na. Yung natural order. So, tayo mga Kristiyano, dapat doon tayo sa dulo. Kaya tayo pinag-ibig. Bakit yung mga pasok naghihirap, mag-aral, kunin yung pinakamalalim, tapos pagdating sa inyo, papabawin sa pinakamababaw na kalalagayan yung mga salita ng Panginoon para maunawaan? Kasi darating ang panahon. Hindi na natin kaya pag-usapan itong mga bagay. Darating ang panahon, hindi na namin may susuko sa inyo at may bibigay sa inyo. Pagdating ng panahon na yun, kayo na rin magtuturo. Ano ituturo? Bawal na Bible. Alam niyo ba during the 17th century, kung pinagbabawal ang Bible, yung mga Kristiyano, pag nagpe-pray sila, meron silang hawak katikisang page. Chapter 1 sa'yo, chapter 2 sa'yo, chapter 3. Bahagi ang Bible during that time. Pag may praise and worship yun, ikaw naman, Bible reading, Matthew. Nasa yung Matthew, babasahin mo yun. Biglang may sumigaw. May pulis, may pulis. Ang gagawin nila doon, lulukutin nila, kakainin nila yun. Mas gagawa sila ng parang makakuha uli ng page. Kasi pag nahulihan ka ng isang page ng Bible, either ikulong ka o patay. May ganyang bansa, di ba? Saudi. Saudi. Ang ginagawa ng mga kaibigan ko dati, hindi naman doon sila nakakabasa ng English eh. Yung cover ng Bible, tatanggalin nila. Tapos papalitan nila ng menu. Yung cookbook, Cookbook. para may pasok nilang Bible sa Saudi. Eh natuto na, marunong na, nag-hire na ng mga Pilipino. Alam mo yung balik Islam ng mga Pilipino? Titignan na yun, kung nakita na ganyan, sisenyas na yun. Oo. Meron mo kaibigan dun. Si Jerry, diba? Nagbalik Islam. Nawalan siya ng trabaho dun. Kasi nakaaway niya yung mga amo niya.